Pastor, magtanong ako about sa Sabat, Pastor. Mhm. Ang daming sa dami-daming mga relihiyon or denomination dito sa mundo, marami talagang kahit nakausap ko yung mga pastors sa ibang mga denominasyon, support talaga sila na ang weekly Sabbath ay kailangan talagang sundin ng mga tao. Pero sa narinig ko sa iyo, Pastor, ay parang gusto mong ipahiwatig na wala na yung Sabat, hindi na pwedeng sundin. Pero may tanong ako, Pastor. First, dalawa lang to or tatlo na kabilang ba ang relihiyon mo ngayon or denomination sa Presbyterian or may connection ba kayo sa Presbyterian, Pastor? Hindi naman ako Presbyterian. Ako ay independent born-again Christian. Pero actually leaning ay nasa Reformed Arminianism. Masasabi natin in line with the Protestant tradition ng church. Anong pangalan sa denomination nyo, Pastor? Clarification lang. Ano ako independent born-again Christian. Pero aking leaning ay nasa Reformed Arminianism. Reformed Arminianism, hindi ako Calvinist. Hindi ako So, Pastor, Pastor, mas una pa pala sa inyo ang Presbyterian. halos kasabayan din yung mga 16th century din yan si Calvin din may influence sa Presbyterian. At yung teaching sa Presbyterian, andyan naman yung mga confessions of faith at catechism na until now, binabasa pa rin. So, how about, Pastor? Gusto ko marinig sa iyo ang yung mga ibang turo ng Presbyterian. Ba yun? O may totoo ba doon sa mga turo? Yung infant baptism? Alam ba? Kasi may infant baptism sa Presbyterian Of course, hindi ako naniniwala dyan. Kasi Ano yung gusto mo itanong about Presbyterian? Kasi ito, Pastor, ang gusto kong ipahiwatig na kasi mas una pa sa inyo ang Presbyterian kasi Baptist kayo. Una pa sa inyo. Una pa din sa Adventist. Una pa sa inyo. Basta una pa sa inyo. Una pa sa inyo ang Presbyterian, Pastor. At aminado nyo yan. Tapos, ang Presbyterian, Pastor, meron silang Theology Condensed page 474 and 475. Sinabi nila doon na the Sabbath is a part of the Decalogue, the Ten Commandments. This alone forever settles the question as to the perpetuity of the institution. So, gusto ko lang itanong sa iyo, Pastor, kasi sinabi ng Presbyterian at nauna pa itong denominasyon na to kaysa sa inyo, saan kami maniniwala? Yung unang mas una pa sa inyo o yung kayo na huli na kayo? Good question. Ganito yan, bro. Pag tinanong mo yung mga Presbyterian yan, ano ba yung sinasabi nilang Sabbath dyan? 7th day Sabbath ba yan? Sabado ba yan o linggo? Yes, 7th day to, Pastor. Kasi hindi yan, wala. Mayroon ka ba nakausap na Ten Commandments. They believe in the Ten Commandments like Calvin. Pero ang kanilang Sabbath, kahit itanong mo yan sa mga churches na Presbyterian dyan sa paligid ng lugar mo, Sunday yan. Theology condensed by Reverend T.C. Blake, D.D. pages 476 to 477, The Christian Sabbath, or Lord's Day, is the first day of the week. It is observed in commemoration of the resurrection of Christ. The Jewish Sabbath was on the 7th day, but that was ceremonial, and passed away with the old dispensation. The moral law remains, but the day has been changed by the authority of Christ and his apostles. Theology condensed by Reverend T.C. Blake, D.D. page 478. The apostles and early Christians uniformly met for worship on the first day of the week. This is evident from Acts 20 verse 7 and 1 Corinthians 16:2. Hence, the Sabbath of the Decalogue is perpetuated, but under the gospel it is the Lord's Day. Pero sila kasi Covenant Theology, ang interpretation nila sa Sabbath ng Fourth Commandment, tinransfer nila ng Sunday. Hindi ako naniniwala dyan. Sa akin, ang Fourth Commandment hindi na-transfer sa another day. Ang Sabbath ngayon para sa akin is not a day, 24-hour day, but a person, the person of the Lord Jesus Christ. Yun ang pinakaiba namin sa Presbyterian. Ano pala ang araw ng Sabat niyo, Pastor, sa denomination mo ngayon? Anong Sabat? Hindi na ngayon, wala nang, sabi ni Paul sa Romans 14:5, may nagsasabi isang araw, may nagsasabi araw-araw, pagpasya kayo ayon sa inyong sarili. Hindi na tayo pinagpapasya ngayon sa New Covenant na pumili ng araw ng pagsamba. Kaya hindi ko tinuturing na ang Sunday ay holiday, hindi ko tinuturing yan. Mga Presbyterian, yung mga Reformed, mga Calvinist,
naniniwala niyan. Kaya nga sabi ko, binasa mong reference ng from Presbyterian, pag tinanong mo, hindi Saturday yan. Kaya hindi mo pwedeng gamitin yan sa kanila in person. Diba, makipag-diskusyon ka. Sabi na, hindi Sunday yan. Hindi kami nagsa-Saturday, Sabbath. Sa Romans 14, Pastor, sinabi mo na ang iba yung araw-araw, di ba? Pero sinabi dyan, Pastor sinabi dyan na, pero mas asabang, basahin ko na lang. Okay. Romans 14 verse 6, 5 ba yun? Okay, Yeah. basahin ko. One man consider one day. Consider one day more sick than another. Than another. Another man considers every day alike. Each one should be fully convinced in his own mind. 6. Sabi dito sa 6. He who regards one day as a special day does so the Lord. So sinabi dito, Pastor, na yung nag-interpret kumbaga na ang isang araw ay mas banal. Ang tanong ko, Pastor, ay so ano palang araw sa inyo sa denominasyon mo ngayon? Kasi sinabi sa verse 6 na sabi nga ni yung Paul, ito, meron nagsasabi isang araw, may nagsasabi araw. Bahala ka pa siya. Kasi kung may araw pa rin na Sabat para sa mga verse Christians. 6, pakibasa sa verse 6, Pastor. Verse 6, please. The one who observes today, observe it in the honor of the Lord. The one who eats, eat it on the honor of the Lord, since he give thanks to God. Okay. Pero sinabi dyan, the one who observe today, observe it in honor of the Lord. Lang. Marami yung mga nagkikip pa rin ng Saturday na Christian kaya, pero hindi nila nire-require ang iba na kayo din, gayahin nyo ako. Sa Adventist kasi, i-require pa rin sa iba, di ba? Personal conviction ito ang pinasabi ni Paul. Kaya nga pwede magpasya, gusto mo isang araw, o sige go. Gusto mo araw-araw, o sige go. Walang judgment. Ay, tanong ako, Pastor. Sige, go ahead. Ay, tanong ako, Pastor. Sinabi dyan sa 10 Commandments, Exodus chapter 20, verse 6. But showing steadfast love towards those who love me and keep my commandments. Ayun. Kumbaga, sinabi dyan ng Diyos ay mamahalin niya kung tutuparin mo ang mga utos ng Diyos. 10 Commandments yan di ba, Pastor? 10 Commandments? Yes, at sinabi, ito, 10 Commandments. At sinabi, ang context diyan ay 10 Commandments. At sinabi diyan sa John chapter 15 verse 10 na si Jesus Christ sumunod sa utos ng Ama para manatili siya na sa love ng Ama. At sinabi diyan sa Peter verse 1 Peter chapter 2 verse 21 ay si Jesus Christ ay example. So ang tanong ko, Pastor, sinusunod ni Jesus Christ Sabbath keeper siya. Hindi ba pwede na sundin lang si Jesus Christ kasi Sabbath keeper siya Hindi ba pwedeng sundin lang siya? Example si Jesus Christ, di ba? Example siya. Okay, sasagutin natin yan. Una, ito sa Exodus muna, no? So his steadfast love to those who love me and keep the commandments. Of course, ang context nito, yung sinasabi niya sa verse 2. I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. So sino yung sinasabi niya na nagkikip, mahal niya? Of course, ang kausap na dito, yung mga lumabas sa Ehipto. Sino ba yung mga lumabas sa Ehipto? Out of the slavery. Sino ba naging slave sa Egypt? Tayo ba mga Pilipino? Of course, yung mga Israelita. Pastor, i-interpret yan niya Exodus chapter 20 verse 6. Kailangan niyang i-interpret sa New Testament. Yun ang naalala ko sa iyo Yung Old Testament sa Exodus chapter 20, kailangan i-interpret yan doon sa New Testament. At sinabi dyan sa John chapter 15 verse 10, si Jesus Christ ay sumusunod sa utos ng Ama para manatili siya sa love ng Ama. So, mali ba, Pastor, na sundin lang ng 7? Diyan sa Exodus chapter 20 verse 6, sinabi dyan na sundin ang utos, which is 10 commandments, para manatili sa pagmamahal ng Ama, ng Diyos. Doon sa in-interpret naman doon sa New Testament, John chapter 15 verse 10, na si Jesus Christ ay sumusunod sa utos ng Ama para manatili siya sa pagmamahal ng Ama. So, sinabi dyan sa 1 Peter 2:21 na si Jesus Christ ay example at hindi naman tayo tutol diyan na si Jesus Christ ay example. So mali ba kaming mga Seventh-day Adventists na sinusunod lang namin ang example na si Jesus Christ
Kasi Sabbath keeper si Jesus Christ eh. Hindi kayo tutol dyan. Mm. Si Jesus Christ ay Sabbath keeper. Mali ba kami na sundin lang namin ang Diyos na example? Well, kung talagang tama ang interpretation nyo, tama yung sinasabi mo. Kaya lang, ang problema sa interpretation. Bakit kanyo? Tama ka na ang mag-interpret sa Old Testament, New Testament. Pero wag mo rin kakalimutan na yung context. Yung pag-connect mo sa Exodus kay Jesus sa John 15, magkalayo, magkaiba, walang kaugnayan. Kasi dito sa Exodus 20, ang pinag-usapan, 10 Commandments. Pag binalikan natin kay Jesus sa John 15, hindi 10 Commandments yun. Kapatid, kaya yan sinasabi ko na mag-iingat tayo sa mag-connect-connect na hindi magka-connect. Kasi 10 Commandments ang context nito. Exodus na binigay mo. Tapos yung kay Jesus, basahin natin, John chapter 15. Pag tinignan natin sa 14, hindi naman 10 commandments yung sinasabi dito. In fact, this is my commandment. 15:12. Ano yung commandment na? You shall keep the Sabbath. Ganun ba sabi niya? Hindi. This is my commandment that you love one another. That how I love you too. Iba yung context nito, John. Iba yung context ng Exodus. Hindi porke commandment, yun na kagad. Ang tawag doon ay fallacy of equivocation. So, ano ulit? Sabi sa 17, inulit niya sa 15:17. These things I command you, keep the Sabbath holy. Hindi yung sinabi niya. Ang sabi niya sa 17, this command you so that you will love one another. May connection ba sa Exodus 20? Wala. Una, ang kausap sa Exodus 20, yung mga lumaya sa Ehipto, mga Israel. Hindi tayo kasama doon. At 10 commandments ang context doon. Pero dito sa John 15, hindi 10 commandments. It is under the new covenant interpretation ni Jesus na ginagawa namin mga Christian. Na if you love your neighbor, hindi mo siya gagawan ng masama.